Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, kakasuhan na raw mga kabida ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito po ay in connection doon ho sa flood control project sa Anomaly, mga kabida. Ewan ko ba kung totoo ba yung sinabi po ni Ombudsman Rimulya po patungkol ho sa kanya hong pagsasampa po ng kaso laban ho kay Romualdez. Eto, babasahin ko lang po ito pong balita po ng GMA News Online, mga kabida. Rimulya, Ombudsman to file flood control cases versus Romualdez in 6 to 9 months. Bakit ganun pa katagal po, mga kabida? 6 to 9 months pa? Eto, babasahin ko lang po. The Ombudsman will file charges against former Speaker and late 1st District Representative Martin Romualdez in relation with the flood control mess in the next 6 to 9 months, Ombudsman Crispin Rimulya said on Thursday. Rimulya made the remarks in a forum on the flood control controversy organized by the University of the Philippines College of Law and held at the UP Bonifacio Global City. Oh yes, yes ma'am, yes ma'am, the Ombudsman said in response to economist and UP Professor Wenny Monsod's question if a case would be filed against Romualdez in the next 6 to 9 months. Rimulya added that the Ombudsman are looking at other angles but declined to go into detail. He said the Ombudsman has to go and look at the evidence with a specific violation of the law. I've discussed even this morning with my people. I've discussed with certain politicians from the House who are not with him. I just gave them an idea of what can be, what we are getting about, he said. Monsod replied, I will hold you to that. Rimulya then assured that he will never file a lousy case as the country's anti-graft buster. I do not want to find a lousy case. I will never find a lousy case. I'm not that kind of person. I want things to be done properly. I want it to be documented. I want it to be solid. And I want to look the justice as a guy. That way, if you miss out on this case, it's your problem, not mine, because that's the way it should be, he added. Ayan. So yun po, mga kabida, magsasampa daw ng kaso ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez 6 to 9 months from now. Bakit ganun po katagal po, mga kabida? Okay? Wala ho bang sapat na ebidensya po, mga kabida, na nakuha po o nalikom ito hong Ombudsman laban ho sa kanya sa ngayon? Sa bagay, sinabi na po yan ni Ombudsman Rimulya lately po, mga kabida, na wala pa pong matibay na ebidensya laban ho kay Romualdez at this stage. Alright? Yun palang sinabi po ni Gutesa po, mga kabida, personal knowledge po yun. Okay? Plus, yung sinabi pa po ni Zaldico, kung saan po ay pinagtutuhanan po niya yung testimonya po ni Gutesa, mga kabida. Kaso lang po, ayaw po nilang gamitin po yun eh. Ewan ko ba, Ayaw po nilang gamitin yung kay Gutesa, ayaw po nilang gamitin po kay Zaldico, kasi dito ho kay Zaldico po, kailangan daw ng notarized affidavit daw, Dapat manumpa muna ito hong si Zaldico, mga kabida. Alright? Para po siguradong accountable ito hong si Zaldico, mga kabida. Ang tagal pa po yung 6 months to 9 months, baka ang tendency dyan, mga kabida, makakalimutan mo na lang yung kaso po, kay Romualdez, mga kabida. Alright? Yun yung mahirap po, kasi po, may projection kasi, ito hong si Rimulya mula sa mga tao na parang pinagtatakpan lang po niya itong si Romualdez po mga kabida. Yung sinasabi po niyang kakasuhan po niya si Romualdez
Feeling ko lang po, parang ano lang yan. Salita lang po yan, ni Remulla mga kabida to appease dun ho sa mga kritiko po, ni Romualdez. Okay? Para lang po ipalabas dito mga kabida na determinado itong ombudsman na kakasuhan itong si Romualdez, Mas maganda pa rin yung action kaysa salita po, mga kabida. Okay? Titingnan po natin yung 6 to 9 months po, na sinabi po ni Remulla po mga kabida. Pero para sa akin, ang tagal na po yun. Okay? Napakatagal na po yung 6 to 9 months, bago ho kakasuhan itong si Romualdez po, mga kabida. Yung pasabog nga ni Zaldico, kung tutuusin po mga kabida, meron pong probative value yun, Ako, against ako doon sa sinabi po ni Senator Ping Lacson na walang probative value po, Ang ibig sabihin kasi ng probative value mga kabida, may laman. Yung sinabi po ni Zaldico, may laman po yun, Okay? Ang problema lang po ni Senator Ping Lacson, pinaghahalo po niya itong probative value doon po sa admissible in court. Okay? Kasi po, wala daw probative value kasi hindi daw naka-subscribe, Okay? Hindi po under oath. Actually, ang probative value, hindi naman kailangan ni under oath po yun eh. Ang importante lang po doon, yung sinabi po, yung pasabog po ni Zaldico, kung may laman ba o wala. May laman po yun. Okay? Hindi po natin pwedeng i-mix po doon ho sa kung ito ba ay inadmissible ba o admissible ba ito sa korte, Magkaiba po yun eh, mga kabida, Okay? Ang pinag-usapan po natin, kung meron bang laman yung sinabi po ni Zaldico o wala. May laman. May probative value yun. Okay? Dapat doon po mag-umpisa itong ombudsman sa kanilang investigasyon. Kaso lang po, ipinipilit po ng ombudsman po makabida na kailangan manumpa dito ho si Zaldico, mga kabida. Paano siya manumpa dyan? Unang-una po, hindi na po yun magpapakita po makabida. May kaso na po eh. Tapos yung recommendation po sa kasong isinampa po nila laban ho kay Zaldico, walang bail po yun. Mga kabida. No bail ban recommended. So, hindi na po yun magpapakita. Otherwise, kulong talaga, Mauhuli at saka dadalhin pabalik sa Pilipinas at ikukulong. Okay? Yun yung consequences po doon, mga kabida. Kaya nga, yung sinasabi po niya, pupunta ka doon sa embassy, kung saan man itong si Zaldico, at doon po siya manumpa. Okay? And do you think pagdating po doon, mga kabida, hindi huhulihin po, itong si Zaldico? Diba? So, may ano na yun eh, may advance, anong tawag po dyan? Precaution, Itong si Zaldico, mag-aatubili na talaga yan, pupunta po ng embassy, para doon po manumpa, okay? At doon po niya pipirmahan po yung kanyang affidavit, mga kabida, with notarized signature, mga kabida, mula sa isang abogado. Hindi na talaga magpapakita po doon, So, what's the use of going there na hindi yun posible as of now because of the case na isinampa po makabida ng Office of the Ombudsman laban ho dito kay Zaldico. So, ang dapat gawin po dito, okay, the Ombudsman should dig deeper doon ho sa statement po ni Zaldico. Regardless kung ito po ba ay nakanotaryo po o nanumpa pa itong si Zaldico, mga kabida, pero doon po sila dapat magsimula. Yung sinabi po ni Zaldico na sangkot itong si dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida, sa issue po ng insertions sa 2025 national budget. Hindi po magbigay lang po siya ng timeline na kakasuhan nila si Romualdez 6 months from now. Okay? Pagpalubag-loob lang po yun. Mas mainam pa rin, okay, nagagawin po ni Remulla yung trabaho po niya kaysa puro lang po salita po, mga kabida. I don't know kung mangyayari po ba yan, mga kabida, kung magsasampa ba ng kaso itong Office of the Ombudsman, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, Okay? Ito ngang involvement ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos,
So far, wala pa pong nag-aksaya ng panahon para po maimbestigahan ito. Kasi dyan pa lang sa Blue Ribbon Committee po, mga kabida, parang pilit na pong pinagtatakpan po, in-exonerate ito kung si Pangulong Marcos po, mga kabida. Di ba? Oh, look at what the good senator, ito hong si Ping Lacson, yung ginawa po niya, na halata pong pinawalang sala na po, niya ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mantakin nyo, outright po, sinabi po niya na wala hong alam dyan si PBBM, yung aligasyon po ni Zaldico, kasi po, ginamit lang po daw yung pangalan po ni Pangulong Marcos po doon, mga kabida. Pero ang tunay daw na kumuha at tumanggap po ng pera daw doon, ito hong dalawang mga undersecretary po, na ginamit lang daw yung pangalan po ni Pangulong Marcos. And do you think maniniwala ho ang tao doon ho sa paliwanag po ni Senator Ping Lacson po, mga kabida, na ginamit po ng dalawang mga undersecretaries yung pangalan po ni PBBM? Ang lakas ng loob ba? Ito mga undersecretary na ito, mismo pangalan ni BBM? Walang maniniwala po dyan, Even Professor Clarita Carlos, hindi po maniniwala dyan, Okay? Oh. See? Doon pa lang, may attempt na po, Okay, ito, base sa impression mga kabida, may attempt na po na pinagtatakpan po, pilit pong inilalayo po, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, doon po sa involvement, mga kabida, sa 2025 national budget insertions. Alright? Diba? Kung meron man pong credible na tao, mga kabida, na magsasabi na involved ho si Pangulong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez, ito kung si Zaldico, kasi nasa loob po yun Okay? Siya yung gumawa, mga kabida, Okay? And do you think kakayanin lang po yan ni Zaldico ng mag-isa, mga kabida? Na wala hong nagmamando sa kanya? Diba? Oh. Pag-isipan daw natin yan. Alright? Hindi ko sinasabi na guilty po si Pangulong Marcos. Hindi ko sinasabi na guilty po si Martin Romualdez. Ang sa akin lang po dito, wag kong tanggalin yung posibilidad, mga kabida. Okay? Mag-imbestiga ho. Okay? Isama po si Pangulong Marcos at si Martin Romualdez doon ho sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi automatic na i-exonerate nyo kaagad, mga kabida, dahil lang po sa isang statement o testimonya ng isang testigo po nila, Okay? Ito hong si Undersecretary Roberto Bernardo po, mga kabida. Oh. Dig deeper. Communicate with Zaldico. Ganun na po yun. Oh. Ganun lang. Para at least po, maialis po yung duda po ng taong bayan po, mga kabida, na meron pong kinikilingan ito hong Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.